Welcome back para sa ating Java Programming. Para sa video na to, ay pag-uusapan natin ang selection sort. Ang pag-sort ng data ay isa sa pinaka-importante computing application. Mahalagang maintindihan natin na ang end result ng array sorting ay iisa lamang sa kahit na anong sorting algorithm na gagamitin natin. Pero syempre, ang pagpili ng sorting algorithm ay may malaking epekto sa runtime. Para sa video na ito, unahan natin pag-usapan ang selection sort. Sa selection sort, ang unang iteration ay ang pagpili ng pinakamaliit na element sa array para iswap ito sa unang element nito. Ang pangalawang iteration ay paghahanap ng pangalawang pinakamaliit na value at pagkatapos ay isaswap ito sa pangalawang element ng array. Magpapatuloy ang ganitong process sa pangatlong element at sa iba pang element hanggang sa pangalawang pinakamalaking element ng array at ang matira na lang sa huli ay ang pinakamalaking value. Buksan natin ang ating Sublime para magawa natin at may pakita ko sa inyo kung paano ang selection sort. I-save na natin ito bilang test sorting class .java. Gawin natin ang ating sorting class. At ang una ay selection sort. So, public void ito yung variable natin na mag-handle ng smallest index. Tapos, ilulup natin lahat ng element ng array. Kaya, 4 int index 0 index is less than listed length index plus plus ito ay assumption. Ina-assume natin na yung current index ang mayroong smallest index or ang smallest index. Pag sinasabi kong smallest index, ang ibig kong sabihin doon ay yung index na may pinakamaliit na value. Loop ulit para hanapin ang pinakamaliit at isort na yung ating array. Dito sa loop natin na ito, hindi tayo nagsimula sa index kundi sa index plus 1. Dahil waste of time kung ikukumpara pa natin yung isang value sa sarili nito. Okay? So, sabihin natin if list index So dito, ikino-compare na natin yung value para malaman kung ano ang mas maliit. Yung assumption ba natin o yung value ng current index dun sa ating list. Okay? After natin i-compare, gawin na natin yung ating pagsaswap. After yan ng internal loop, kailangan ng ating temp variable. And then, i-print natin.
Dito naman sa line na ito, gusto kong i-output yung itsura ng array sa bawat iteration, kaya ako ginawa yan. Dahil gumagamit tayo ng arrays.toString, kailangan natin i-import yung ating Java arrays. Gawin natin ang ating test sorting class. Instantiate natin ang ating sorting class. Save natin yan, i-run natin at saka i-compile. File, run. May mali tayo, hindi tayo nag-swap. So ang error natin ay sa if statement. Ito. S-index dapat ito kasi wala naman tayo pakailam dito. Okay. Save natin. Compile at saka run. Compile at saka run. Ayan. I-simulate ninyo kung paano nangyari yan. Gamitin nyo itong part. Gamitin nyo itong part na ito para sa inyong pag-simulate. Yan ang ating selection sort. Sa next video natin, pag-uusapan naman natin ang bubble sort. Until next time.